Ganun po mga kababayan man sir, this is Jam the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is June 25, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may McDonald's Madison. Dyan yan sa Madison Street, Ortigas, sa Avenue Green Hills, San Juan. At dadalhin po natin yan sa may MRT Ortigas, sa may EDSA po yan, EDSA Ortigas, Wakwak, Green Hills, Mandaluyong. Grabe traffic dyan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. Oh no, God, traffic boy. Drop na natin sila. Grabe traffic. Itinawid lang ha. Nasa kabilang EDSA lang. Dito na sa may Mega Tower eh. Nandun lang siya sa kabila. Itinawid lang natin. Grabe. Tagal natin itinawid dahil sa grabe traffic dito. Yan ang hindi nasusolusyonan ng gobyerno. Saan ang mga matatalino sa atin? Kuno. Sige nga. Anong solusyon nyo dito? Tatalino kayo, di ba? Ako wala. Wala akong solusyon, di ako matalino eh. Okay. So gagawin na lang po natin ng ibang video itong ating susunod na mission. Paalam po. Pero para sa akin ha, bagay late na. Para sa akin, ang mga main roads dapat walang mall. Para hindi natatambakan ang isang main road. Para sa akin, opinion ko lang yan. Sa akin lang yun. Main road ba ang tawag? Tulad dito, EDSA. Kasi malaking ano to, nagdudugtong sa mga highway to eh, highway to kung tutusin eh. Kasi nagdudugtong sa marami sa iba sa iba't ibang city ito. So, ayan.
yan talagang highway siya. Actually, dating pangalan niya is Highway 54. Highway naman talaga eh. Sa gabi pagka walang gaano sasakyan, highway, mabilis. Mabilis sasakyan. Kaso nga lang eh, traffic na talaga eh. Dami sasakyan. Pero may ibang solusyon sana dito. At kung naging mga ninuno natin ay naging futuristic sanang mag-isip noon, at least siguro mga 100 years before now, ay sana ay hindi tayo nakakaranas ng traffic ngayon. Why? Ba't ko yan nasabi? Kasi halimbawa, dapat ang inuna kasi kalsada. Kalsada lahat, bago mga building, bago mga structures, mga bahay. Dapat kalsada. At sa mga tulad nito na nagdudugtong sa iba't ibang mga cities, halimbawa ito, EDSA. Dapat ito bukod doon sa kasi ang ano ko talaga dito, dapat diretso, straight, huwag yung paliko-liko, straight lang. Di ba pagdating ng isang city, kung may isang ibang direction, okay, pwede doon sa isang city, pero after that dire-diretso lang siya. Bakit? Kasi isa ding nagkukos ng traffic yung mga pakilo-kilo, paliko-liko. Sa observation ko din yan sa kalsada, isa yan talaga sa mga nagkokos. At isa pa, dapat hindi lang iisa. Halimbawa itong EDSA nga, dapat nga ito nagdudugtong, halimbawa Quezon City, Makati, hanggang sa Pasay ito Paranaque. Actually mula Caloocan to mula Caloocan, kasi doon na magkocross sa may Monumento Circle to sa may MacArthur, Rizal, magkocross na sila doon. Tapos pagdating dito sa Pasay, doon na rin nag-cross sa may Pasay, sa may Rotonda, dito sa may Mega Mall. So napakalayo, di ba? Well, dapat yan hindi lang siya ang ganyon. Dapat meron pang at least 3 na parehas na kalsada, same route, same yung anong tawag doon, same yung bearing. Bearing talagang tumatakbo same yung direction, I mean parehas lang naman yun same yung direction, pero siyempre magkaiba yung layo. Halimbawa, dapat ang layo niya from dito sa EDSA mga kahit na 1 kilometro ka mo na lang, or 2 kilometro, at least same yung direction. Mga yan, dapat yan 2 or 3, maganda nga sana 4, ganyan. 3 pwede na para sa akin din, na malalaki dapat, parang pang expressway talaga, kasi pangdugtong pangdugtong sa mga iba't ibang city. Dapat yung lalaki, kasi dapat in-expect mo na talagang dadami ang sasakyan. At siyempre iba't ibang city yan, hindi lang naman sa isang city, sa mga lang daan ang pang na city. Well, dapat maluwag din, pero okay lang yung pang mas maliit ng konti. Yun ang sinasabi ko. Ba't ko sinabi yung mga highway nga na dapat at least 3? Yun ay halimbawa ito. Halimbawa lang itong EDSA, napapansin natin ngayon sobrang traffic. Kasi bukod pa doon, kasi naliliitan pa rin ako sa EDSA. So bukod dyan sa maliit, kahit palakihin mo naman yan ng times 2 pa yan, ganun pa rin yan bubulunan pa rin yan Kasi bakit? Dadagsa pa rin ang sasakyan dyan, ba? Dadagsa ang sasakyan dyan pagka nakitang maluwag ang EDSA, doon tayo lahat. Kasi ngayon nga nag-iikot-ikot alam na lang yung traffic ng EDSA. Ngayon halimbawa nga ganyan, pag halimbawa tulad na nangyayari ngayon, traffic sa EDSA, at sabihin natin Highway 1,
same direction na 1, 2, 3. So pagka halimbawa itong EDSA Highway 1 traffic, may option ka na pumunta doon sa may Highway 2 o Highway 3. Eh, imposibleng sabay-sabay na traffic yan. Natural, hindi yan. Hindi yan sabay-sabay. So may magko-cross pa rin doon sa kanila. May nagdudugtong lagi. Square lagi dapat yan. Yung direction o yung yan yung pagkakagawa ng kalsada, magkukunik-kunik. Square. Same direction, so tatlo, halimbawa sa tatlo. Tapos pa yung magkukunik doon, dapat even din, parehas din, straight din. Halimbawa from Highway 1 to 3, dire-diretso din lang yon. Para pag halimbawa na traffic ka doon sa Highway 1, gusto mong umiwas, punta ka doon sa Highway 2, magko-cross ka, di ba? Eh nadatnan mo Highway 2, traffic din, diretso ka doon sa Highway 3. Di ba? Di, ganoon din kasi parehas din yung direction eh. Halimbawa nga, ito nga, galing kang Monumento, punta ka ng dito yan sa may Mega Mall, o sobrang traffic sa Cubao, pwede kang umiwas doon pa lang sa Cubao, umiwas ka, di ba? Yan ang punto ko dyan. So sa ganyang tapos walang traffic light, walang mga intersection dapat may mga yan, elevated. Sa mga highways lang din naman, kasi yun ang nag-focus talaga ng traffic, sa mga traffic light yan ang nag-focus ng traffic. Doon lang naman sa mga highways. Tulad niya, EDSA highway naman. Yun, sinasabi ko. Bagay, yung EDSA naman, bibihira naman ng dyan. Sa ngayon bibihira yung traffic lights. Sa Pasay na ata yung traffic lights niya. Tapos sa may Monumento. Tama, Monumento. Dito sa may Cubao meron din. Boni Serrano meron din pala. Pero meron mang ilalim sa ngayon Well, ganun din naman nangyayari dyan kapag yung sinasabi ko. Meron din naman talaga, halimbawa, diretsuhan talaga. Ayan, nakapagkwento na tayo. So, lang sa aking naobserbahan lang talaga. Dapat, noon pa. Tapos nga, kasi ngayon, yung mga building, wala. Talagang, expectin mo na talaga ang traffic, huwag nagsabay-sabay. So, ngayon, ganang mga disenyo sa atin. Ay, wala nang magagawa dyan, andyan na yan. So kailangan talagang natin ng mga magagaling, mga matatilinong mga arkitekto at mga engineer at mga politiko at mga taga MMDA, mga traffic enforcers, mga police, lahat LTO, ano pa ba? Kailangan sila na mga magagaling na sa ayos ng ating mga batas, ating mga kalsada. Okay, ayan, so nagkwento lang tayo so maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat, God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna, pansamantala. This is John Parenda, Filipino Channel, ang inyo pong